Amen? Eh kung ang mga pangarap naman po natin ay para rin naman po sa ikabubuti ng ating komunidad, sa ikabubuti ng ating distrito, at syempre sa ikabubuti ng buong lungsod po ng Maynila. Eh wala naman pong masama doon. Tama po ba? Kaya sana nga po, mabigyan nyo ng pagkakataon. Kapag sila rin naman po mabigyan ng pagkakataon na maglingkod dito po sa ating lungsod, sigurado po ako na hindi po kayo bibigoin ng Yorme's Choice dito sa lungsod ng Maynila. Kasi kung kayo naman po ay may tiwala sa kakayahan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, ibig sabihin naman po, kayo rin naman po ay may tiwala dun sa kanyang pinili na magiging mga leader dito po sa ating distrito. Kaya sana po, kung naibilang niyo po, 120 days na lang po, kaunting kembot na lang din po tayo. Ang dami po dito, alam ko po, madami nang nakasama ng aking ama. Taas kamay po, sino po nakasama ng aking ama? Mula po ng 1992 pa po, 1992. Di ba po ako pinapanganak ng panahon na yun? Kasama niyo na po daw siguro yung aking ama. May tanong ko lang. Wala naman po siya siguro dito. Totoo ba mahaba pa yung buhok ng tatay ko yung panahon na yun? Pero sa tagal na po kasi ng panahon, mula 1992, nagsimula si Ted Zarcal. 2022, tumakbo naman po si Tol Zarcal. Sinamahan niyo po kami doon po sa mga laban po namin na yun. At hindi niyo po binigo ang aming pamilya. Hindi niyo po binigo si Tol Zarcal. Sinamahan niyo hanggang sa dulo. Ngayon po, may isa pa po tayong laban. Sama-sama po tayo at maitatanong ko lang po, sana po, samahan niyo po ulit kami dito sa laban na to. Pwede po ba yun? Promise po? Kasi sana po, ito po ang pangarap po natin para po sa lungsod ng Maynila na maging maayos po ulit, na maging maganda po ulit ang Maynila, at lahat po tayo, itataas po natin ang ating noo, na magiging proud po tayo na tayo ay taga-lungsod ng Maynila. Amen? Ang magbabalik ng ningning at gloria ng lungsod ng Maynila, ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme Isko Moreno Dumagoso. Hi! Hello! Isipa ba kayo? Ha? Taas ka kamay, taas ka kamay, taas ka kamay. Sabay ilan. Ayan, balat-balat ang po to, mga minamahal kong lolo at lola, nanay at tatay. Ako, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat at tinugon ninyo ang aming panyaya. Bagamat linggo ngayon, dapat kayo'y nagpapahinga o kayo'y may ginagawa sa kanya-kanyang tahanan. Pero binabuti ninyong pumunta dito. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, mga nanay, tatay, lolo at lola ko. Pumanatag naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong maririnig na mga panira dito. Hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Opo. Sa dami ng problema ng taong bayan, pati ba naman yung problema ng mga politiko, poproblemahin pa ba ng tao? Alam naman ng taong bayan, no? Pag maghahalala, yung mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapitbahay, magkakaaway din. Pagtapos ang eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapitbahay, nagkaaway pa rin. Kaya umanatag kayo, mga lolo-lola ko. Wala. Meron ba nang musumisin nyo kanina rito? Wala naman. Sumakit lang ang tayo nyo kay Apple. Huwag kayong mag-alala. Tatama din sa tono yan. Konti na lang. Nay, tay, kamusta kayo?
Salamat sa Diyos. Opo. Bagay na dapat natin pagpasalamat sa Diyos. Bakit? Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami, natatakot tayo na baka tayo magutom o mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Lahat tayo nangangamba. Takot na takot tayo. In fact, kahit sa loob ng bahay, pag may humahatsin, ay, may COVID. O hindi ho ba? Kaya, maraming salamat sa Diyos. Ano't ano pa man ang hirap na pinagdaanan natin sa nakaraan. At ano't ano pa man ang hirap na dinadaanan natin sa kasalukuyan. Salamat sa Diyos, ito tayo ngayon sa tutuban, buhay tayong lahat. Dahil ang buhay ay pag-asa. Real talk lang tayo. Basta tayo dito, good vibes lang. Matanong ko lang kayo, bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Ha? Hindi, kaya ko yung naitanong kasi gusto ko lang malaman niyo na nangangamba din ako. Bakit po? Dahil yung mga nakaupo, mga alaga ko po yan. Opo. For almost 20 years, inalagaan ko yung mga yan. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan pinubli. Hindi ko yan tinat. Ang katotohanan, tayo mga Pilipino, isa sa itinatangos ng ilong natin o ipinagmamalaki natin ugali sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw na at ang utang na loob ay walang katapusan pa yan. Tingnan po natin. Kung totoo ba na tinanaw ko yung utang na loob kay Boss Danny, na inalagaan ko yung kanyang mga anak. Tingnan po natin. Ha? Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Naku, ito pahirap sa mga negosyante. Sony. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni ate. Nakaupo? Nakaupo. Si ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? Fine? Masaya ako. Masaya ako na yung hindi na pagtagumpayan ni Boss Danny, na pagtagumpayan ng kanyang mga anak sa tulong natin lahat. Ngayon, ang tanong, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-huhusga niyan. Kalawin. Ngayon, bakit sila nagagalit sa akin? Bakit ngayon ako na ang pinakamasama sa mata nila? Matanong ko po. Tingnan ninyo. Maghanap kayo ng kahit isa lang. Kahit isa lang na dumagoso sa City Hall. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inuna ko muna yung mga anak niya at isinantabi ko yung mga anak. Tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob?
Sagot, opo. Bakit? Pilipino ako eh. Ganun talaga tayong mga Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa pinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang tugunan ko yung panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. Taong bayan na sumisigaw ng bumalik ka na, eh ako sinigawan niya. Ha? Palalanda ka na! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Eh bakit sila nagagalit? Hindi naman silang may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. In fact, empleyado lang kami ng taong bayan. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expire. Tapos babalik ka ulit sa taong bayan. Magre-report ka sa taong bayan. Magpapareho ka ng kontrata sa taong bayan. Pag sinabi ng taong bayan, approve, another 3 years. In fact, ang katotohanan, kapag ikay naging mabuti sa iyong tungkulin, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Tama po ba? Nagagalit. Ba't daw ako babalik? Eh kung nagmabuti kayo, wala saan silang dapat ipangamba. Eh bakit natin pangungunahan ng taong bayan? Taong bayan naman ang pipili. O tingnan niyo, bakit ako hindi magtatampo? Bakit ako hindi magdaramdam? Iwawaglit lang ako na wala. Binago-bago na nila. O partikular na binago nila. Patungkol sa senior citizen. Nay, tayo, mga lolo't lola na nandito ngayon. Totoo ba yung ginawa nila na kapag sa quarterly pension or monthly pension at quarterly ang bigayan, kapag wala ka sa araw ng bigayan, ng payout, forfeited na yung pension mo? Mali yun. Bakit? Alalahanin natin kung paano mo ginawa yan. Alalahanin natin. Total, wala pa naman kayong Alzheimer's. Wala pa. Tingnan po natin Nay, for the first time in history ng Maynila, kayo na mga mamamayan, bumoto ng batang mayor. Kasi ang binoboto ng mga taga-Maynilang mayor, lagi yung konti na lang ang birthday. Tama ba? But that's very practical. But you took and gambled to elect a young mayor. At yung batang mayor na yun, nakapag-isip ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit, o wala, botante o hindi, pantay-pantay may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Anong sabi ko? Nay, pumanatag ka. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, sa susunod na quarter, doble ka. Tama, mali? Ano ba sabi ko noon? Nay, kapag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama, mali? In fact, ano pa sabi ko nung araw? Nay, pag hindi mo nakuha in January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubilbi tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey!
Talagang matanda na kayo. Alam niyo yung kanta. Di ba? Anong ibig sabihin? Yung matanda, panatag ang kalooban na kahit hindi niya makuha buong taon, pagdating ng Disyembre, 6,000 siya. Kung dalawa silang matanda sa bahay, 12,000. Kung tatlo na silang senior citizen sa bahay, 18,000. Wala siyang takot. Wala siyang pangamba. Ngayon, ano nangyayari? Alam mo naman yung mga matatanda, malalapot ang dugo niya. Maaga nagigising yan. Sa nervyos, dahil hindi naman niya alam yung araw ng payout, pagkagising niya, saan pupunta yung matanda? Chairman, anong balita? Nay, wala pa. Ay, sawi, uwi. O, gising ulit, pinapukasan, saan naman niya pupunta? Uy, Chairman, ano na nangyari? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng ako. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Bulacan. Siyempre yung matanda, walang nagawa. Tinawagan ng ako. Nagbakasyon. 2 days after, balik ng Binondo. Saan naman pupunta? Chairman, any update? Naku, Nay, nagkabigayan na hapon, wala ka. Mali. Why? Bakit mo kailangan pahirapan? Kakakarampot na pera. Sa totoo lang ito real talk tayo Yung iba naman sa inyo dito hindi naman kailangan yung 500 May 500 naman kayo. Sa totoo lang. Kaya lamang, alam mo yung itinatangos ng ilong ng matanda na sa hinaba-haba ng panahon, ang daming nagdaang mayor. Sa tagal-tagal kong pamumuhay sa Maynila, ang tagal-tagal ko na nagbabayad ng amilyar. For the first time, nagkaroon ako ng beneficio directly from the city government. Ay, may halaga pa pala ako. Ay, may bilang pa pala ako. Ay, pinagmamalasakitan pa pala ako ng pamahalaan lungsod ng Maynila. That's the purpose. It's not the amount. It's not the money. It's the act itself. Tapos 500 piso, papahirapan mo pa yung matanda. In fact, yung iba nga sa inyo dito, pinagagalitan pa ng anak Tay, huwag ka nang pumila dyan ng init-init. Baka ma-stroke ka pa, 1.5 lang yan. Ako na magbibigay sa'yo. Ano sabi ng matanda? Ayaw ko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Itinatangos lang ng ilong ng matanda na, ay, importante pa pala ako. Ay, may halaga pa pala ako. Mahal pa pala ako ng luso. Hindi 500 piso, pahirap ako. O Nay, Tay, totoo ba? Yung gatas na issue, wala na din daw. Totoo bang pinalitan ng isip ko? Talaga? Talagang galit sa inyo. Binibigyan ko kayo ng gatas na insure para lumakas kayo. Ang binigay sa inyo, diabetes. O Nay, Tay, totoo ba na yung cake naging cupcake? Totoo ba? Talaga? Wala na? Nay, Tay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice at black rice. Alam niyo ba istorya ng black rice na yan? Napagalitan pa ako dyan ng matanda. Sabi sa akin naman, ikaw hindi mo na kami mahal. Bakit po? Yung binigay mo sa aming bigas, ulikbak. Maitim na, mahirap panlutuin at makunat pa. Sabi ko naman doon sa matanda, Nay, yan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. At yan ang pinakamasustansyang bigas. Hindi, ang itim-itim Sabi ko, kako talagang ganyan. Nakakalungkot isipin na kapag pagdating sa matanda,
Paikli ng paikli, pahirap ng pahirap, pawala ng pawala. Pero kung makapagsumba sila sa Roas Boulevard, milyon-milyon ang gastos nila. Kung makapagpasosyo sila sa City Hall, milyon-milyon ang gastos nila. Pagdating sa matanda, pinahirapan nila. Alam nyo, what's the irony of all these things? Alam nyo ang ironic dito? Nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Ibig sabihin, alam nila yung